May nalalapit na pong long weekend na naman po tayo mga kapuso. Alamin na natin ang paghahanda ng NLEX para dyan. At makakapanayan po natin ang AVP for Traffic Operations sa North Luzon Expressway Corporation na si Robin Ignacio. Magandang umaga po, Sir Robin. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Good morning, Ma'am Maris, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng unang hearing. Una po sa lahat, paano po ba ang paghahanda ninyo para maiwasan na naman ang matinding traffic sa darating na long weekend? Yes, ma'am. Yun nga po, ini-expect po natin na actually, starting mamayang hapon, maaaring may mga kababayan tayong babiyahe na, madadami po yung babiyahe po. Considering nga po yung long weekend, holiday bukas. Bagamat naipit po yung Friday, kung saan may pasok pa rin po, pero inaasahan namin na mas marami po talagang magbabakasyon ngayong weekend. At kami naman po sa NLEX ay nakahanda na. At lahat po ng lanes ay magiging available po. Umpisa po mamayang hapon. Maliban na lang po yung mga hindi naman po critical na plaza po natin, meron kaming gagawing RFID enhancement, RFID system enhancement po na one lane at a time lang naman. Pero itong ating mga critical plazas, kagaya po ng Balintawak, Bukawi, San Fernando at maging yung Tarlac sa SCTX ay magiging open lanes naman po tayo lahat. At yun po, umpisa po mamayang hapon, magdadagdag po kami ng mga deployments ng mga personnel para po mag-assist dito sa ating mga babiyaheng mga kababayan. At sa inaasahan naman po nating balikan po sa August 25, Monday, around 10 a.m. hanggang 10 a.m. po ng Tuesday, bubuksan po namin yung expansion plaza naman po dito sa Bukawi para po dito sa ina-expect natin na mas marami pong pauwi. At yun po, pagka po may mga congestion po tayo at naaraw naman po tayo ng kabilang direction, kami po ay mag-i-implement po ng mga counterflow dito sa bandang May Kawayan hanggang Balintawak. Ganon din po yung sa uwian, yung sa may papunta ng Bukawi area. So yung binabanggit niyo po, sir, na road works o traffic works, pwede po ba nating ulitin lang kung saan-saang mga lugar ito at kailan na po magsisimula itong mga pagkukumpuni pong ito? Actually, nag-umpisa na po noong August 18. Tuwing gabi lang naman po ito, Ma'am Maris, mga 8 p.m. to 4 a.m. So, hindi naman po ito makaka-apekto masyado. Mga toll lanes po dito sa may Ciudad de Victoria, Balagtas, Tabang at dito din po sa may bandang San Simon. At kagaya na nabanggit ko, yung ating mga critical toll plazas, yung Balintawak, Bukawi at San Fernando at Maguindanao, wala naman po tayong gagawing pag-repair or pag-enhance ng system dito. Alright, kumusta naman po yung paglilinis sa mga waterways sa paligid ng NLEX? Natapos na po ba ito at hindi naman po kaya mauulit na naman yung matinding pagbaha roon kung sakasakaling magkaroon na naman ng mga malakas na pag-ulan? Ano po ba ang plano natin dito? Opo, yun nga po, yun po na-identify po natin mga 11 waterways po ito. Tuloy-tuloy pa rin po yung paglinis natin, bagamat marami na po talagang mga nalinis, natanggal na mga solid waste na nakabara dito sa mga waterways. So, napansin din po natin, nakita din po natin na mas maganda na po yung daloy ng tubig dito sa mga waterways na to. Kung saan yun naman po yung isang nag-contribute kung bakit bumaha po dito sa loob ng NLEX nung nung isang Monday evening At yun po, na-detect nga po natin na maraming solid waste na po na nakabara dito sa waterway. So ito po ay present namin at sinuggest po namin na sa DOTR na linisin. At yun po, suportado naman po ng DOTR yan at maging yung MMDA, yung TRB, at saka yung DPWH at local government po ng May Kawayan at Valenzuela ay tulong-tulong po na ginagawa po ito. So tuloy-tuloy pa po yung paglilinis natin at inaasa natin na malaking tulong po ito sa hindi na pagbaha dito sa area. Alright, magandang assurance po yan. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin. NLEX AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.